Nagsimula ang episode 2 kung saan ay ipinakita ang isang flashback na nagpa-practice si Luffy ng kanyang gum-gum pistol sa bar. Pinaalalahanan siya ni Makino na mag-iingat siya sa kanyang power at sinabi nito na ang bawat devil fruit ay may natatanging kakayahan ngunit maaaring maalis ito ng tubig dagat. Pagkatapos ay dumating si Shanks at sinabi nito na hahanapin namin ang One Piece. Sinabi ni Luffy na sasali siya sa crew ngunit tumanggi si Shanks dahil hindi na sila muling babalik kaya't nalungkot si Luffy. Sa kasalukuyan ay nabuksan na ni Nami ang locker at sinabi niya kila Luffy ang tungkol sa Grand Line, at nang makarinig sila ng isang pagsabog ay nakita nila na dumating na pala ang Marine at pinatulog sila nito ng isang pulang usok, at bago mawala ng malay ay agad na nilunok ni Luffy ang mapa, at nang magising ay nalaman nila na nasa loob na sila ng isang malaking kahon at kinuha din ang kanilang mga sandata. Nag-aalala sila sa mapa ngunit sinabi ni Luffy na nasa isang ligtas na lugar lang ito, pagkatapos ay biglang bumukas ang kahon at dumating si Buggy na isang pirata. Ikinulong niya at ginawang puppet ang lahat ng mga tao sa isla at pinilit niyang tumawa ang mga ito sa kanyang mga walang kwentang joke. Tinanong niya si Luffy tungkol sa mapa dahil gusto din niya maging isang hari ng mga pirata at kuhanin ang Grand Line map, ngunit biglang inihagis pataas ni Nima ang balanggot ni Luffy at kinuha ni Luffy ito sa pamamagitan ng pagbinat ng napakahaba ng kanyang isang kamay. Tumakas si Nima at laking gulat niya na makita ang pagkawasak ng isla, pagkatapos ay agad siyang kinuha pabalik ng mga tauhan ni Buggy at dahil ayaw nilang ibigay ang mapa ay sinabi ni Buggy sa kanyang mga tauhan na ilagay sila Nami sa Green Room, at sa Shells Town ay dumating na ang Vice Admiral na si Garp na nakahuli sa hari ng mga pirata na si Gold Roger. Nagyayabang si Morgan sa kanyang kapangyarihan ngunit alam naman ni Garp kung ano ang nangyari at hinanap din niya si Kobe na kanyang pinaghihinalaan. Samantala ay itinali nila si Zoro sa isang board at inilagay nila sa hawla si Nami, ngunit nakita ni Nami ang isang stick na maaari niyang ipambukas sa lock, at naririnig din niya ang mga pagsigaw ni Luffy dahil tinotorture ito ni Buggy sa pamamagitan ng paghatak ng katawan nito. At kahit na nasasaktan na ay nakuha pa ding ngumiti ni Luffy, nakita ni Buggy ang kanyang balanggot at alam niya na kay Shanks ito. Magkaibigan pala si Shanks at Buggy at sinabi niyang naiinggit ito sa kanya na hindi naman totoo. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang matanda na hatakin pa ng husto si Luffy hanggang sa magkapira-piraso na ito, ngunit tumanggi ang matanda kaya't ginamit ni Buggy ang isang bata upang hatakin ang katawan at patayin. Sobrang nagalit si Luffy kaya't nang makawala ay ginamitan niya ng kanyang gum-gum pistol si Buggy at tumilapon ang ulo nito sa audience, ngunit muling bumalik ang ulong natanggal ni Buggy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Buggy na kumain din siya ng devil fruit na chop-chop fruit at isang sandata ang kanyang katawan. Pinatulog niya si Luffy sa pamamagitan ng pagpapausok niya ng pulang usok, samantala habang pinipilit buksan ni Nima ang lock ay biglang dumating si Kabaji, at gusto nitong gumanti kay Zoro dahil si Zoro pala ang pumatay sa kanyang kapatid na lalaki kaya't pinaglaruan niya ito at hinagisan ng kutsilyo. Samantala ay pinatawag ni Garp si Kobe at pinilit niya itong magsalita tungkol sa mga kaibigan nito. Wala na siyang choice kaya't sinabi niya na hindi niya sinusuportahan ang mga pirata dahil pangarap talaga niya ang maging isang navy. Pagkatapos ay isang flashback ang ipinakita kung saan ay muling bumalik ang lalaking nanggugulo sa bar. Nagalit sa kanya si Luffy at pinalayas niya ito ngunit binitbit siya sa leeg ng lalaki. Pagkatapos ay biglang dumating si Shanks at binugbog nila ang mga ito dahil ayaw niyang sinasaktan ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos matalo ang mga sigang lalaki ay hindi na nila makita si Luffy. At sa kasalukuyan ay nagising si Luffy na nasa loob siya ng isang tangke na may tumutulong tubig dagat. Takot sa tubig dagat si Luffy dahil nawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya't ginamit ni Buggy ang kahinaan niyang ito upang makuha ang mapa. Sinabi ni Buggy na walang darating na kaibigan na magliligtas sa kanya kaya't ibigay na niya ang mapa, at kung ibibigay ni Luffy ay gagawin niya itong bilang kanyang tagasilbi, ngunit tumanggi sa kanya si Luffy kaya't nilakasan na ni Buggy ang tubig ng tangke kaya't umabot na ang tubig sa leeg ni Luffy. At sa flashback ay kinuha pala ng sigang lalaki si Luffy at dinala niya ito sa gitna ng dagat, at sinabi nito na wala nang tutulong sayo, ngunit biglang itinaob ng isang halimaw ang kanilang bangka kaya't agad na lumubog si Luffy ngunit iniligtas siya ni Shanks. Pagkakain ng halimaw sa lalaking siga ay humarap sa kanila ang halimaw ngunit hindi natakot si Shanks at pinaalis niya ito. Pagkaalis ng halimaw ay inakap siya ni Luffy at nakita niya na naputol ang isang kamay ni Shanks nang dahil sa kanya. Samantala ay nasa board pa din si Zoro at pinatamaan siya ng kutsilyo ni Kabaji, at sa kabutihan palad ay nabuksan na ni Nami ang lock kaya't sinipa niya si Kabaji at sinakal ito ni Zoro, at habang nalulunod na si Luffy ay inihagis ni Nami ang kanyang stick sa salamin ng tangke kaya't nabasag ito. Pagkatapos ay chinap-chap ni Zoro ang katawan ni Buggy ngunit muli na namang nabuo ang katawan ng clown. Ginamit ni Buggy ang mga piraso ng kanyang katawan bilang sandatang panlaban sa dalawa.
Pagkatapos ay ginamitan siya ng gum-gum pistol ni Luffy kaya't nabutas ang katawan nito ngunit muli na namang bumalik ito. Nakita ni Luffy ang mga kahon sa paligid kaya't sinabi niya kila namin na ilagay ang mga piraso ng katawan ni Buggy sa kahon, kaya't ulo, paa at kamay na lang ang natira kay Buggy. Pagkatapos ay muli siyang ginamitan ni Luffy ng kanyang gum-gum pistol kaya't tumilapon ito ng napakalayo. Bago umalis ay hindi niya kinalimutang palayain ang mga taong ikinadena ni Buggy doon, at inakala ng mga ito na gagawin din silang bilanggo ni Luffy ngunit sinabi ni Luffy na kakaiba siya sa mga pirata at wala siyang hininging anumang kapalit. Samantala ay in-announce ni Garp na wawasakin na niya ang pangarap ng mga pirata na gustong pumunta sa Grand Line at tutulungan siya ni Kobe sa kanyang paglalayag. Iginapos din niya si Morgan dahil hindi nagawa nito ang kanyang duty. Binigyan ng mga taga-isla ng ilang tinapay sila Luffy bilang pasasalamat sa kanila, ngunit kumuha lang ng isang piraso si Luffy dahil alam niya na mas higit na kailangan ng mga ito ang pagkain. At sa nakaraan ay ibinigay ni Shanks ang kanyang balanggot kay Luffy at sinabi niya na ito ang aking buong mundo, at ibalik mo na lang sa aking ito pag naging isa ka ng hari ng mga pirata, at naiyak siya nang magpaalam na sa kanya si Shanks. Nabutas ang pinakamamahal niyang balanggot sa paglalaban nila ni Buggy kaya tinahi ito ni Nima dahil alam niya na isang kayamanan ito ni Luffy. Pagkatapos ay may tinawagan si Nima sa isang kwarto at sinabi niya na ako ito, at pwede mo nang sabihin sa kanya na nasa akin na ang mapa. At dito na po nagtatapos ang episode 2 ng One Piece. Huwag mo po kalimutan Lods mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panonood mo Lods, God bless.